Hello po sa inyong lahat. Welcome sa aking channel, lalong-lalo na sa mga bago. Hello po. Sa video ko ngayon guys ay i-share ko sa inyo kung paano i-track yung status ng ating mga in-order sa Shopee. So, itong i-share ko sa inyo guys ay based on my experience. So, bali, ganito lang yung ginagawa ko guys every time na meron akong in-order sa Shopee. Nang sa ganon, meron akong idea or malaman ko kung ano na nga ba yung status ng aking in-order. Kung malapit na bang dumating, kung matagal pa, or on the way pa ba, or piniprepare pa lang ni seller yung mga ganon. Para nang sa ganon, hindi tayo maparanoid, kakaisip kung nasaan na ba yung in-order natin, ganon-ganon. So, mas maganda guys, i-track nyo. Alamin nyo yung status ng inyong order. Kasi meron namang nakalagay dun guys, which is ito yung isi-share ko sa inyo. Okay? So, maganda siya guys kasi kahit pa paano napaghahandaan natin. For example, nalaman natin na yung status ng ating parcel is nasa lugar na natin. So, ibig sabihin, malapit na. So, yung isang status na example dyan is may nakalagay doon na rider is out for delivery. Tapos may nakalagay na name doon kung sino yung rider na magda-deliver. So, kapag nalaman mo yan, of course, makakapaghanda ka, makakapag-adjust ka, especially kung meron kang lakad. So, pwedeng i-cancel mo muna yung lakad mo or maya-maya na lang, hintayin mo muna yung parcel mo na dumating. So, yun, mga ganon. Okay? So, papakita ko muna to sa inyo. So, una, i-open nyo yung inyong Shopee app. So, mahalaga din talaga guys na after nyong umorder sa Shopee, meron pa kayong load pang internet para ma-check nyo yung status ng inyong order. Kasi kung wala kayong load pang internet, hindi nyo naman ma-open yung Shopee app, diba? So, pag open nyo ng Shopee app, punta kayo sa baba, ayang may me, sa baba, sa right side, yan yung i-click nyo. Then, kapag na-click nyo yan, may makikita kayo na my purchases. Diyan. So, dyan sa my purchases, dyan natin makikita yung mga category ng ating in-order. So, may mga in-screenshot ako dito upang i-explain sa inyo. So, yung una is to pay. So, dito sa to pay, ibig sabihin, hindi mo pa nabayaran yung in-order mo sa Shopee. Babayaran mo pa lang, kaya to pay. So, kung gusto mong bayaran, i-click mo lang yung to pay. So, usually, kapag to guys, kapag Shopee Pay, tulad ko minsan, kapag Shopee Pay yung binayad ko, tapos mahina yung signal, so hindi siya nadidiretso doon sa payment method. Nakakancel siya. So, although na-order mo na yung mga in-order mo, pero hindi pa siya bayad. Kaya, dito siya a-appear sa to pay. Ngayon, kung gusto mo nang bayaran using your Shopee Pay balance, so i-click mo lang yung to pay, click mo lang yan, then, ayan, sunod-sunod na yung process. Then, dito naman sa to ship guys, for example, kaka-order mo pa lang, ayan, naka-order ka na. Dito yan sa to ship a-appear. Halimbawa, itong to ship, diba? Clinic natin yung to ship. Kapag nag-color red yan tulad nito, kapag nag-color red yung word, yan yung clinic nyo. So, ayang to ship, kasi kaka-order ko lang nitong memory card. So, nung kaka-order ko lang nitong memory card, so of course, a-appear mo siya sa to ship. Kasi yung in-order mo, ay piniprepare pa yan ni seller. Yung may-ari mismo ng shop na yan. So, piniprepare pa yan yung order mo para i-travel or i-ship. So, dyan sa to ship, lalabas dyan yung name ng shop, kung ano yung in-order mo, kung ano yung size, yung give, mga ganyan, tapos yung price, at saka yung total ng amount na binayaran mo dyan. Tapos, nakalagay din dito sa baba, delivery attempt should be made between, so meron dyan appear na mga bracket date na marireceive mo yung inyong item. Pero usually, yung iba dyan hindi naman natutuloy for some reasons. Meron namang iba natutuloy. Ayan. Then next, dito naman sa may to receive na tayo. So, dito naman sa
to receive guys, ito yung mga parcel o yung mga in-order nyo na na-receive nyo na or natanggap nyo na. Yan. So, kaya meron ditong mga category para hindi tayo mahirapang hanapin kung sakaling meron tayong gustong hanapin or tingnan ulit. So, at least dito naka-synchronize or naka-organize siya. So, kung meron kayong hinahanap na in-order nyo dati na na-receive nyo na, so, dito lang kayo pupunta sa to receive. Ayan, so ito yung ilan sa mga items na na-receive ko na. Tapos malalaman nyo naman kapag na-receive na kasi may nakalagay dyan na status, parcel has been received. So, na-receive, delivered. So, yung parcel daw or yung order ay na-deliver na. So, andun na sa umorder. Yan yung to receive. Dito naman sa completed, yung completed na yan ay dyan yung mga in-order mo na kompleto na talaga, walang reklamo, walang refund, okay na at all. So, itong mga nandito sa to receive, habang tumatagal yan, mawawala dyan itong mga items na ito, mawawala ito sa to receive at matatransfer ito sa completed na category. So, ganun po yun guys. So, ito pa. So, ayan, yan yung mga ilan sa mga, ito, kung to ship, seller is preparing to ship your parcel. So, dyan pa lang, alam nyo na yung status. So, ito naman, sa to receive, kapag na-receive na, parcel has been delivered. So, yun yung status na niya. Dito naman, sa to receive pa rin siya, pero, hindi pa siya na-deliver. Malapit pa lang. For example, ito, nakalagay dito, your parcel has arrived at the delivery hub. Abuyog, yan, CP, tapos Abuyog to. So, itong Abuyog, so, yan yung address namin. So, dyan pa lang, malalaman nyo na malapit nang dumating yung in-order nyo kasi nasa lugar nyo na. Nasa lugar nyo na yung in-order nyo. So, ina-arrive pa lang or pinupunta pa lang siya sa delivery hub or sa delivery na sasakyan. So, ganun din tong isa. Itong isa naman iba rin. Parcel has arrived at sorting facility. So, nakapunta na daw sa sorting facility, yung office or facility kung saan nagsasort ng mga items, nag-aayos, yun yung mga ganyan. So, yung color green na yan, kung ano yung umappear dyan, yan yung latest na status ng iyong Shopee order. Tapos, ito naman, parcel has arrived at sorting facility, then Tacloban City, Leyte. So, yan. So, ang gagawin nyo para yung step-by-step na process or status ng inyong order sa Shopee ay malaman nyo, ang gagawin nyo lang guys ay i-click nyo lang itong mga ganito. Halimbawa, itong clay toy DIY with molder. So, gusto nyo malaman yung kanyang status, ang gagawin nyo lang, i-click nyo lang to guys. Itong arrow na papuntang right. So, i-click nyo lang yan. Tapos, pag-click nyo yan, so, bali ganito yung a-appear sa inyo. So, ito yung sample. Yan. So, after nating i-click, wait lang. Yan. So, after nating i-click yung arrow na yun na papuntang right, so, ito na. Andito na. May nakalagay na dito kung sino yung magde-deliver. For example, J&T Express. Tapos, meron din ditong tracking number. Din itong nasa taas, yan yung latest na status ng inyong Shopee order. Yung mga nasa baba, yan yung mga naunang status, yung mga dating status pa, yung mga nakaraang araw. Malalaman nyo naman yan kasi merong mga date dito, meron pang time. Yan. So, tulad nito, noong August 25, 3:31, so, departed from sorting facility pa, from Taguig, sa Taguig, Metro Manila. Then, hanggang sa August 27 na, nasa Tacloban na, and then, pagdating ng itong today, I think, August 26, ayun na. Yung parcel daw ay nasa delivery hub na. So, pagdating ng anong oras yon, ito, latest na oras, ayun, na-receive na nila mama yung order, yung in-order ko. So, ganun guys, ganun lang yung gagawin nyo. I-click nyo lang yung arrow na yon, papuntang right, and then dyan, ayan. So, ito sa baba, yung pinakaunang status. So, syempre, yung una, August 23, 4:12, yan yung oras at date kung kailan ka umorder. So, of course,
order is placed. Tapos, next, piniprepare pa ni seller yung inyong in-order, and then ayan, hanggang sa andun na sa process ng pag-pick up, ng pag-ship, ayan, hanggang sa departed, and then arrived. So, ayan, sunod-sunod na yan guys, pataas. Tapos, yung pinakataas, yan yung latest na status ng inyong in-order. So, maganda siya kasi namamonitor natin, nalalaman natin yung kahit paano yung proseso, kung saan dumadaan, paano yung ating in-order. So, nagkakaroon din tayo ng idea tungkol dito. So, nakakatuwa siya. So, ganun lang guys. Ganun lang yung ginagawa ko. Palagi ko lang kiniklik yung arrow na yon. And then, meron na akong idea kung malapit na ba or malayo pa. Malalaman nyo din naman guys kung sa araw na ito, i-deliver yung inyong order sa Shopee kasi magte-text naman yung rider sa inyo kung sino yung magde-deliver. Ayan, meron silang text dyan. So, kung cash on delivery yung sa inyo, of course, i-ready nyo na yung pambayad. Kung Shopee Pay naman, so wala na kayong babayaran. Kunin nyo na lang yung inyong in-order. So, may mga instance din guys na, halimbawa, nag-text sila ngayon. Nangyari to sa akin guys, isang beses lang. Nag-text sila sa akin, sa araw na ito nga, na ihatid na nila yung parcel ko. Pero hindi natuloy. Pagkakinabukasan pa nila nahatid. So, for some reason, siguro, nagabihan na sila kasi marami silang pinaghatiran ng mga parcel kaya hindi na sila nakapunta. Pwede rin masama yung panahon, masama yung pakiramdam nila. So, maraming reasons guys. Kapag kaganyan, kailangan din natin yung i-consider. Wag nating pagalitan yung rider kasi tao lang din sila. Okay? So, continue ko yung video na yon. Yan. So, ganyan lang guys. Paulit-ulit lang yung process. Kiklik nyo lang yung arrow na yun sa right. Then, ayan na, makikita nyo na yung latest na status ng yung in-order sa Shopee. Tapos, meron din dyang tracking number na nakalagay in case na magkaroon ng problema or what. So, at least, alam nyo na yung tracking number. Pwede nyo i-send sa kanila. Ayan. So, ayun lang guys, yung aking ma-share sa ngayon. So, sa susunod na lang na video, i-share ko din yung mga nalalaman ko all about sa Shopee, kung paano umorder, kung paano maka-discount sa pamasahe, at kung ano pa man yung mga nalalaman ko, i-share ko guys sa inyo. Pero sa ngayon, hindi ko pa siya magawan ng video. So, I hope na after nyo ito mapanood guys, ay nagkaroon kayo ng idea tungkol dito at nakatulong ako sa inyo kahit papaano. Kung meron kayong mga katanungan, ay i-comment nyo na lang sa baba. And always remember, when it is not in God's time, you can't force it. When it is in God's time, you cannot stop it. At pa-favor na lang po ako guys na sana po ay huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking YouTube channel, at pakiclick na lang din po guys yung bell sa gilid para kapag meron akong bagong upload ng mga informative videos ay ma-update or ma-notify kayo. Ayun lamang po at maraming salamat sa panonood. God bless!